Where are you now? Chucky, paano malalaman ng isang tao kung may tinatago na siya sa'yo? For example, ang tao, kapag may tinatago sa'yo, wala nang oras yan sa'yo. Tapos, hindi na siya nagsisalos, wala na siyang paki sa nararamdaman mo. Basta, kung saan sa masaya, dito siya. Kapag nag-aaway kayo, hindi ka na niya sinusuyo, hinahayaan ka na lang niya, aabutin kayo ng linggo, months, na hindi ka niya sinusuyo. Kasi may iba na siyang ginabisihan. Wala na siyang time magtawag sa iyo. Wala na siyang time na kakausapin ka. Ang daming alibay, busy. Tapos sabihin pa na hindi ka makakaintindi, dami kong trabaho. Tapos sasabihin pa na bakit lagi na tayong magtatawag. Sasabihin na pwedeng adjust na mo yung hours ng oras na pagtawag natin. Dati lalo na sa paggabi, for example, matutulog na siya, tatawag sa sayo, dapat until morning bago papatay, no? So kapag nag-iba na yung schedule ng pagtawag niya sa'yo, kabahan ka na, meron na yung tinatago ang tao. Ang masakit pa kapag mahuli mo siyang may dalawang cellphone. Wala namang masama kung ilang cellphone ang gagamitin niya as long as alam mo. Pero pag nalaman mo na tinatago niya pala sa'yo, tapos mahuhuli mo na lang na may iba siyang cellphone number at ibang account. So magtaka ka na, maglaylo ka na, mag-adjust ka na. Para sa ganun, habang malayo pa, hindi masakit, para iwan mo siya. Kung saan sa masaya, ipapaubaya mo siya sa taong kinalulukuhan niya. Kasi kung talagang mahal ka ng isang tao at priority ka niya, hindi ka niya sasaktan, hindi ka niya lulukuhin. Kaya nga, minsan yung ibang tao naghahanap ng iba kasi kapag nagsawa na sila sa isa, may reserba sila. Kapag hindi naman sila nagiging successful ng tinatago niya, may babalikan pa siya. So in fairness, diba, cheating is a choice. Oo nga, sabihin na lang natin na cheating is a choice, pero kung maisip ka na, hindi mo magagawang saktan ng isang tao. Kung talagang mahal na mahal mo siya at kung talagang desidido ka, isipin mo na lang yung puso niya, yung taong mahal mo, just for example, asawa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, or mister mo, kung talagang mahal mo, magpakatotoo ka, magpakaloyal ka, magpakabait ka. Lalo na kapag may mga anak kayo, wag mong sirain ang pamilyang binuo mo ng ilang taon, na matukso ka lang sa babaeng kilala mo lang ng mabilisan. Hindi yan tunay na pagmamahal, kundi kalibugan. Cheating is a choice, di ba? Kaya, habang maaga pa, bago ka magloko, bago ka mag-cheat, iisipin mo muna, kung mahuhuli ka ba, may babalikan ka pa. Kasi hindi lahat ng mga niloloko ay tatanggapin ka pa. Minsan, bibitawan ka nila for the sake ng kanilang peace of mind. Kung ipagpatuloy lang naman yung relasyon mo, kahit na huli ka na ng ilang beses na nagloko, ando na yung laging away, ando na yung palaging kalbaryo or miserable ang buhay ng isang taong niloko mo. Palagi kang galit, palagi mong sasabihin na ganito, ganyan, inuulit-ulit yung mga pagkakamali mo. Kasi, hindi talaga maiwasan yan. Papasok sa isip ng isang tao na baka lulukuhin ulit, na baka sasaktan, at hindi magbago. Ang tao kapag nagloko, kapag pinagbigyan mo ng isang beses at inulit pa, kabahan ka na. Hindi na yun tama. Sakit na yun. Sakit na yun ng isang tao na magloko. Kaya mga guys, mga kalalabs, kapag nagloko ng tao, isip-isip din. Kung gusto mo ng peace of mind, bitawan mo. Kung gusto mong mabuo ang pamilya mo, kahit nagloko na sa kung magpaka-martyr ka, edi go. Pagpatuloy mo lang pagkatanga mo sa isang tao. Kasi hindi sa lahat ng oras magpakatanga tayo. Dapat magiging wise din tayo kapag niloko tayo. Diba? Maraming salamat. Shaki!